Nagulat ang maraming foreign leaders sa kumpirmasyon ng isang mataas na opisyal ng Taiwan na meron ngang nakadeploy na personnel ang US Special Forces sa dalawang isla na bahagi ng Taiwan at ang isa sa mga islang ito ay may 10 kilometro lamang mula sa mainland China. Gaya ng inaasahan, hindi matutuwa ang China kapag nakarating sa kanila ito. Ngunit imbis na i-deny, ay kinumpirma pa ng US ang balitang ito at sinabing ang presensya ng American Special Forces sa Taiwan ay magiging permanente na. Magiging rason nga ba ito sa lalong pagtaas ng tensyon at lalong panggigigil ng China na sakupin ng Taiwan? O magiging mitsa ito ng pagdahan-dahan ng China dahil sa kaalamang seryoso ang Estados Unidos sa suporta nito sa Taiwan? At ano ang magiging papel ng mga kanong sundalo sa kanilang presensya sa loob ng Taiwan? Magiging direkta ba silang involved kapag may sago pa ang magaganap? Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito lang sa Mr. Goodbye! Kinumpirma ni dating Taiwanese Defense Minister Chiu Kuching sa isang interview sa kanya ng international media kamakailan na may grupo ng mga Green Berets ang nakaistasyon sa bakuran ng China sa mga isla na sakop ng Taiwan, ang Penghu at Kinmen Island. Sa katunayan, ayon sa kanya, ang Kinmen ay may layong 10 kilometers lamang mula sa Chinese coastal city na Xiamen na bahagi ng mainland China. Makikita sa litratong ito kung gaano kalapit ang isang outlying island ng Xiu na sakop ng Kinmen County na nasa background lamang ang mga struktura ng Xiamen, China. Ayon sa dating Defense Minister, ang Taiwanese military ay kailangang maitrain ng mas bihasa at eksperyensyadong puwersa dahil marami itong kakulangan o sa salitang Ingles ay may mga blind spots o shortcomings ang Taiwanese military na kailangang mabigyang pansin upang maging handa ito sa anumang banta. Pagkakataon rin daw ito upang matuto ang Taiwanese at US forces sa isa't isa. Subalit hindi raw kasama sa mga trainings na ito ang usapin tungkol sa pagbili ng Taiwan ng karagdagang armas mula sa US. Ilang beses nang bumisita dati ang US forces maging ang mga opisyal ng Amerika sa Taiwan na ikinagalit ng China. Ngunit sa bisa ng US 2023 National Defense Authorization Act ay naisakatuparan nitong taon ang pag-deploy ng mga Green Beret upang mag-conduct ng training at assessment sa kanilang Taiwanese counterpart upang lalong mapapalakas ang kakayahan ng Taiwanese military forces at matulungan silang i-evaluate ang kanilang bentahe at kakulangan sa panahon ng gyera laban sa sinumang bansa. Ang presensya ng US Special Forces sa kanilang bansa ay aprobado ng karamihan ng mga politiko sa Taiwan na base sa kanilang nilagdaang US Taiwan Resilience Act. Pinatunayan rin ang katotohanan ng balitang may US forces nga sa Taiwan ng respetadong military news outlet na sofrep.com na nagsasabing nag-set up na di umano ng permanenteng istasyon ang mga instructors ng US Army Special Forces sa dalawang Taiwanese Army Amphibious Command Centers na matatagpuan sa mga isla ng Kinmen at Penghu. At ang kanilang misyon ay ang regular na pagsasagawa ng training kasama ang Taiwanese Elite Forces. Isa sa mga pangunahing trainings na isinasagawa ng Green Berets sa mga Taiwanese soldiers ay ang pag-ooperate sa Black Hornet Nano, isang compact military drone na may sukat lamang na 6 by 1 inch. Ang mga drones na ito ay gamit ngayon at proven na epektibo ng mga armed forces ng US, France, UK at maging sa Ukraine na malaki di umano ang tulong sa mga surveillance operations nila laban sa Russia, mapaaraw man o gabi. Ngunit paano nga ba ito nagawa ng US sa gitna ng mga military exercises na kinokondak ng China? Hindi kaya lalo lamang itong magpapainit sa tensyon na nangyayari sa pagitan ng dalawang panig? Ayon sa isang spokesman ng Pentagon na si Lieutenant Marty Miners, ang commitment ng US sa Taiwan ay kasing tibay ng bato at hindi nila kailanman iiwanan sa ere ang Taiwan. Bagamat hindi niya sinabi kung kailan pa nasa Taiwan ang mga kanong sundalo, kung gaano ito karami at hanggang kailan ito mamamalagi sa naturang bansa. Subalit ayon sa mga eksperto, malamang ay matagal na ang mga American forces sa Taiwan bago pa man naganap ang malakihang military exercises nitong nakaraang linggo ng China. At ayon sa kanila, malaki ang tsansa na magiging permanente na sa Taiwan ang pagkakaistasyon ng US forces. Ang isang magandang tanong din na kailangan masagot ngayong kalat na ang balitang ito sa media at siguradong alam na ng China ang presensya ng US forces sa Taiwan. Ano naman kaya ang reaksyon nila dito at ano ang kanilang gagawing hakbang? Gaya ng inaasahan, agad kinundi na ni Chinese Defense Minister Dong Jun ang aksyon na ito ng Estados Unidos at tinawag itong Cold War mentality at tila isang pag-uudyok ng sigalot.
Para sa madaling pagpapaliwanag, ang Cold War ay isang sitwasyon kung saan nagbabangayan ng dalawang bansa hindi sa pamamagitan ng aktwal na giyera, kundi sa pamamagitan lamang ng pagdidisplay ng kanilang puwersa militar, pagpapalitan ng masamang publicity laban sa isa't isa, at pagnanakawan ng impormasyon, mapag-gobyerno man o militar, katulad ng nangyari sa pagitan ng USSR at US noong 1940s. Ang presensya raw ng mga special forces na ito, maging ang pagbibigay ng US ng military aid sa Taiwan ay matinding paglabag sa sovereignty ng China at paglabag sa tatlong China-US Joint Communiques. Nakasaad sa isa sa mga communiques na ito na pinirmahan ng Nooy President Richard Nixon na nirerespeto ng US at China ang kanilang territorial sovereignty at integrity. Dagdag pa sa kasunduan na ang US ay ina-acknowledge na meron lamang iisang China at bahagi ang Taiwan sa China na ito. At hindi kailanman magbabago ang pananaw ng US sa ideyang ito. Matatandaang noong Mayo lamang ay inapprove ng US ang kanilang military aid para sa Taiwan na nagkakahalaga ng $8 billion. Kasabay rin dito ang pag-approve nila ng $60.8 billion aid para sa Ukraine at $26.6 billion naman para sa Israel. Bukod dito ay mariin ding kinundina ng naturang Chinese official ang pagsuporta at pag-recognize ng US sa bagong halal na presidente ng Taiwan na si Lai Ching-te. Sa katunayan, isang delegasyon mula sa US Congress ang nakipagkita kay President Lai Ching-te ilang araw lamang matapos siyang ihalal. At lalo itong kinagalit ng China, kaya lalong naudyok ito na mag-conduct ng malakihang military exercises sa paligid ng Taiwan na siyang naging pinakamalaki nitong nakaraang dekada na ayon sa kanila ay upang ma-simulate ang kanilang kakayahang sakupin ng Taiwan sa pamamagitan ng naval, ground at air forces. Sa katunayan, sa gitna ng naturang military exercise, naglabas pa ang China ng animated simulation na nagpapakita kung paano nila papaligiran ang Taiwan sa pamamagitan ng malakihang puwersa upang tuluyan itong masakop. Subalit maraming eksperto ang naniniwala na mabilis lamang ito sa theory, ngunit hindi ito ganun kadaling gawin sa tunay na buhay dahil sa defensive advantage ng Taiwan na napapaligiran ng mababaw at mabuhangin na baybayin, kung saan mahihirapan mag-execute ang China ng malaking invasion. Ganon din ang matataas na kabundukan ng isla na magsisilbing balakid sa Chinese invading forces na masakop ang kabuuan ng Taiwan. Idagdag mo pa riyan ang kahandaan ng Taiwanese military, maging ang mga sibilyan sakaling dumating man ang araw na lulusubin sila ng China. At dahil sa posibilidad ng malaking casualty at ang kahihiyan sakaling hindi man sila magtagumpay, kaya nagdadalawang isip di umano ang China na gawin ito at kontento na lang muna sila sa pagpapakita ng kanilang military power sa pamamagitan ng mga military drills sa paligid ng Taiwan. At syempre, isa marahil sa pinakamalaking rason sa pag-aalangan ng China na lusubin ng Taiwan ay ang pinapakitang solidong suporta ng US sa Taiwan. Sa pagpupulong ng Taiwanese President at 6 na miyembro ng US Congress sa Taiwan sa kabila ng warning ng China, muling pinahayag ni US Congressman Andy Barr ang 100% commitment ng US sa Taiwan sa larangan ng military, diplomatic at economic partnership. Ngunit sa kabila ng palitan ng patutsada ng China at US, sa kabilang banda ay gumagawa rin naman sila ng mga hakbang upang siguraduhin hindi mauuwi sa malakihang sigalot ang isyo ukol sa Taiwan. Sa katunayan, itong katapusan ng Mayo, nagkita sa Singapore ang Defense Minister ng China na si Admiral Dong Jun at US Defense Secretary Lloyd Austin. Pinag-usapan di umano ng dalawang panig ang isyu tungkol sa Taiwan at ang lumalakas na ugnayan ng China at Russia. Sa kanilang 75 minutes na meeting, nagkasundo di umano ang dalawang opisyal na panatilihing bukas ang dialogo ng dalawang panig habang maingat na huwag magsapawan ng interes, lalo na sa Asia kung saan desididong ipakita ng China ang kanyang kapangyarihan at dominance sa kabila ng malakas na alyansa ng ibang Asian countries sa US. Ipinahayag di umano ni US Defense Secretary Lloyd Austin sa naturang meeting kay Admiral Dong Jun ang pagkakabahala ng US sa katatapos lang na military activity ng China sa Taiwan Strait at ang papel ng China sa industrial military production ng Russia. Pinangako rin ni Secretary Austin na patuloy na mag-ooperate ang US sa Asia, subalit sisiguraduhin ito na isaalang-alang ang espasyo na ginagalawan ng military resources ng China at ng kanilang mga interes. Ayon naman kay Admiral Dong Jun na kailangan ng dalawang panig ang respeto sa isa't isa para mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa Asia. At isa raw dito ay ang sanay pagrespeto ng US sa posisyon ng China na bahagi ng bansa nila ang Taiwan. At sa usaping ito ay tila mahaba pa ang pag-uusapan ng dalawang panig.
Pinahayag naman ng Chinese Defense Minister na dismayado ang China sa ginawang pagsuporta ng US sa bagong Taiwanese President, lalo na sa pagpapadala nito ng congratulatory message sa nasabing pinuno at pagdalaw ng iba nilang mga kongresista. Binanggit rin niya ang pag-deploy ng Amerika ng missile system sa isang military drill sa Pilipinas at tinawag itong banta sa kasarinlan ng rehiyon. Dagdag pa ng Chinese minister na dapat di umunong tandaan ng US na may limitasyon raw ang pasensya ng China sa mga gantong klaseng pagpuprovoke ng kanilang sovereignty. Inakusahan rin ng Chinese minister ang pamunuan ng Pilipinas na masyadong nagpapaimpluwensya sa mga banyaga. Pinag-usapan rin di umano sa naturang meeting ang gera ng Russia at Ukraine at nagbigay ng warning si Secretary Austin na may consequences kapag patuloy pa rin susuporta ang Beijing sa Russia at hindi mag-aalangan ng US at kanilang mga allies na gumawa ng hakbang laban sa China kapag hindi sila huminto. Subalit hindi binanggit ng US Defense Secretary kung anong klaseng hakbang ang kanilang gagawin, ayon sa isang senior defense official na present sa meeting. At dito ay sumagot ang Chinese officer at sinisiguradong hindi sila nagbibigay ng military support sa Russia at mananatili raw silang neutral sa sigalot ng dalawang panig. Binigyan diin din ni Secretary Austin ang patuloy na pagpapalawig ng nuclear capabilities ng China at ang patuloy nitong cyber attacks sa mga US infrastructure. Ngunit hindi nabanggit kung napag-usapan ba ng dalawang panig ang tungkol sa presensya ng US Special Forces troops sa Taiwan. Marami ang natuwa sa ginawang dialogo ng dalawang bansa na 2022 pa ang huling pagkakataon na nag-usap ang defense ministers ng China at US. Sinuspindi kasi ng China ang anumang uri ng high-level military communication sa US matapos ang pagbisita ni House Speaker noon, Nancy Pelosi sa Taiwan na lubos na ikinagalit ng Beijing. Pero sa kabila ng lahat ng usapin at issue na kinakaharap ng US at China, maraming eksperto ang nagsasabi na kaya maingat ang dalawang bansa na hindi umusbong ang malakihang sigalot sa pagitan nilang dalawa ay dahil sa bandang huli, kailangan di umuno ng China at US ang isa't isa. Ang US ay isa pa rin sa pinakamalaking importers ng mga produkto mula sa China na aabot sa tinatayang $636 billion bawat taon. At ganoon din ang China sa US sa halagang aabot ng $170 billion bawat taon. At ang pagkakawala ng trade partnership na ito ay malaking pagkapilay sa dalawang higanteng ekonomiya. Sa katunayan, ayon kay Chinese Foreign Minister Wang Yi, sa kanyang talumpati sa New York bilang selebrasyon ng 45 years US-China diplomatic relations nitong Mayo, ang kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa ay hindi optional kundi kailangan para sa ikabubuti hindi lamang ng China at US kundi pati na rin sa buong mundo. Dagdag pa niya na kapayapaan ang pinaka-fundamental cornerstone ng China-US relations at kailangan ng mundo ang pagtutulungan ng dalawang bansa upang labanan ang terorismo at global financial crisis. Ayon sa kanya, upang makamit ang kapayapaan na ito ay mayroon siyang tatlong sinasabing mga alituntunin na dapat masunod ng US at China. Una ay ang mutual respect o ang malalim at tamang pagkakaintindi sa mithiin ng bawat isa. Ayon pa niya, willing di umano ang China na mag-commit sa isang stable, healthy at sustainable na US-China relationship basta't lawakan lang din ng US ang kanilang pang-uunawa sa mga desisyon ng China ukol sa kanilang national sovereignty at territorial integrity kasama na rito ang Taiwan. Pangalawa ay ang pag-prioritize ng dalawang bansa ng mapayapang relasyon sa kabila ng hindi nila pagkakasundo sa ilang mga isyo at huwag hayaang maging sanhi ang mga pagkakaiba nila ng pananaw upang magkaroon ng sigalot ang dalawang panig. Pangatlo ay ang tinatawag niyang win-win cooperation sa maraming aspeto ng gobyerno, ekonomiya, finance, komersyo, agrikultura at higit sa lahat ang pagpapanatili ng linya ng komunikasyon sa isa't isa, mapaproblema man o selebrasyon ng mga achievements ng dalawang bansa. Dahil sa bandang huli, kailangan ng China ang US at kailangan ng US ang China. Sana nga na ang mga pagpupulong na ito ng dalawang panig sa Singapore, ang speech ng Chinese Foreign Minister sa New York, ay umpisa lamang ng mas maayos na relasyon ng China at US. Na bagamat hindi man ito magiging perpektong relasyon, at least ay sapat na upang maiwasan ang malakihang gera. Sana sa mga pag-uusap na ito ay maplansya ng dalawang panig at hindi na lumala pa ang mga issue na hindi nila napagkakasunduan katulad na lang sa usapin ukol sa Taiwan at sa pang-aangkin ng China sa mga islang pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas ayon sa international law. At sana ang pagpapadala ng US ng kanilang mga sundalo sa mga isla ng Taiwan ay ipagkibit-balikat lamang ng China at isipin na tumupad lamang ang US sa isang agreement na pinirmahan nila kasama ang Taiwan. Dahil sa bandang huli, ang mga maliliit na bansang tulad ng Taiwan at Pilipinas ang mas apektado kapag nangyari ang isang gera.
lalo na sa parte ng mga ordinaryong mamamayan na hirap na nga sa pang-araw-araw na pamumuhay sa normal na sitwasyon. Paano pa kaya ang sasapitin nila sa panahon ng gyera? Kaya ipagdasal natin na tulad lamang ito ng US at USSR Cold War noong 1940s. Humantong lang sa pagbibidahan, propaganda, siraan, nakawan ng impormasyon, pagpiflex sa kanilang puwersa militar at hindi mauuwi sa digmaan. Dahil hindi lang US at China ang may kailangan sa isa't isa. Lahat ng bansa sa buong mundo ay kailangan ang magkaisa. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.